kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang ginang na nagbago alang-alang sa kanyang anak. Siya ay si Laura. Kapwa kami galing sa mahirap na pamilya ni Edong at hindi nakapagkolehiyo, kaya hirap din ang buhay namin noong kami magpamilya. Ngunit sa pamamagitan ng aking talento ay natutulungan ko siya kahit paano. Talaga, Maring SP? Tatlong gabi tayong kakanta? Oo, Laura. Tukay ang bayad sa atin bawat gabi. Aba, okay yun! Kikita ako ng maganda. Bongga kasi yung anak na namatayan. Mahal na mahal yung magulang niya, kaya sinunod ang bilin. Bakit? Ano bang bilin? Gusto raw niya masaya ang lamay niya. May mga kumakanta hanggang libing. Ay, kung ganun, pati sa libing, kakanta tayo? Oo, kaya 4 days ang trabaho natin. Ay, buti naman. Ay, sige, maghahanda na ako para sa pagkanta natin bukas. Sana bongga lagi yung mamatay, ano? Para lagi tayong may kantahan. Lagi may trabaho. Ay, sarap ng pagkain natin ngayon, ah. Ang dami niya na nga po nakain, Tay. Saan mo ba binili yung mga ulam na ito, Laura? Galing yan dun sa catering ng lamay na kinantahan namin ni Maring SP. Pambira. Maraming natirang pagkain, kaya humingi kami ng pabaon. Pambira ka. Nagbaon ka pa pala galing sa patay. Buti nga yun, nakatipid tayo sa ulam. Ayon sa pamahiin, masama raw ang magbaon ng galing sa patay. Baka raw sundan ka ng namatay. Ay, nakakatakot naman po yun. Huwag kang matakot, Farah. Hindi naman totoo yun. Talagang. Kasi Edong, kung ano sinasabi, natakot tuloy si Farah. Kasi naman, Laura... Pagkanta sa mga lamay at libing ang trabaho ko. Kaya hindi tayo dapat maging nervyoso. Patulog sina Inay at Itay. Pati na rin ang kapatid ko. Pero, hindi pa ako makatulog. Naalala ko yung sinabi ni Itay na baka raw sundan ng patay si Inay. Kasi nagbaon pa siya ng pagkain. Tatakot tuloy ako. Ano ba yan? Naiihi pa naman ako. Bahala na nga. Mabangon ako at bubuksan ko ang ilaw. Sabi naman ni Inay, huwag kaming maging nervyoso. Bubuksan ko na nga ang ilaw para makapunta ako ng CR. Ay! Ano ba yun? Farah! Ano nangyayari sa'yo? Nay! Pupunta pa ako ng CR eh. Pero may kalabog po ako na dinig. Ano? Kaya natakot po ako na pasigaw ako. Halika. Kasamahan na kita. Narinig mo yon? Yon. Pusa na nagngingiyaw ang narinig mong kumalabog. Ay, hindi ka dapat matakot.
Clara, bakit ayaw mong pumasok? Wala ka namang sakit. Eh kasi po, pagtatawanan na naman ako ng mga kaklase ko. Bakit naman nila gagawin yun? Eh kasi po, nalaman po nila yung trabaho nyo. Ha? Wala nun. Lagi na po nila ako tinutugso. Hindi daw po maganda yung trabaho nyo. Kasi, hanap patay daw. Nakakatakot pa raw po. Ano? Nay, hanap na lang po kayo ng ibang trabaho. Huwag na lang po yun. Ano? Magtitinda ka ng mga ulam at kakanin sa harap ng bahay natin? Oo, Edong. Bakit? Para magkaroon ng ibang trabaho. At nang hindi na rin tinutokso pa mga anak natin dahil sa hanap buhay ko na hanap patay. Malinis naman ang trabaho mo, Laura. Totoo yun. Pero hindi pa malagian. Kaya naisip kong maghanap ng ibang mapagkakakitaan upang mas matulungan kita. O sige. Alam mo naman ako, laging nakasuporta sa'yo. Parang hindi ka mo swak kay Laura ang pagtitinda ng kakanin. Oo, Kuya Gaspar. Hindi siya kumikita eh. Nalulungkot nga siya. Teka, ano pa bang alam niyang gawain bukod sa pagluluto? Marunong din siyang manahi, Kuya. Yun, okay yun ah. Kasi may kapitbahay kami, nananahin ng mga punda at basahan. Alam mo, kumikita ng maayos yun. Talaga, Kuya? Oo. Silang mag-asawa na ngayon ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo ba? Tingin ko, kaya ng asawa ko yun. Siya nga ang nananahin ng mga damit namin ng anak namin eh. Pati mga punda namin. Ay, naman pala eh. Iti, subukin nyo ang pananahe. Sasabihin ko nga yan kay Laura para ibili na lang ng makina ang natitira pa naming pera. May nakapagsabi sa akin na nananahi ka ng mga basahan at punda ng ulan, Laura. Ay, opo, Sir Delphine. Pati ho mga sala set cover at bedsheets. Tinutulungan ko naman po ang aking asawa. Nananahi ka rin? Oo. Hindi pa kasi namin kayang kumuha ng mga tauhan eh. Kaya kami munang dalawang nagpapatakbo nitong maliit naming negosyo. Mabutit marami na kayong alam tahiin. Medyo po. Bakit niyo po pala naitanong? Alam niyo kasi may dalawang okasyon na gagawin sa opisina namin. Gusto ko sana mamigay ng maliliit na souvenir bag sa lahat ng mga bisita ko. Naghahanap ako ng makakatahi nun. Kaya niyo bang gumawa ng gano'n? Ay, opo sir, opo. Kung gusto niyo, gagawa ako ng sample ng mga bag para makapili kayo. Okay sa akin yun. At huwag kang mag-alala sa bayan. Galante ako. Basta magustuhan ko ang gawa ninyo. Ang swerte mo naman, Maring Laura. Hindi mo na kailangan kumanta sa mga lamay at libing dahil maganda na ang kita ng patahian nyo. Malaki ang naitulong sa amin ni Sir Delphine. Kaya mas marami ang gawa namin ngayon. Nay! Oh, Nay! May good news po ako sa inyo. halika dito. Halika. Narito kami ni Maring SP. Hello po, Aling SP. Hello din, Iha. Galing ka bang school niyan? Opo. Oy, ano yung good news mo? Marami pong order sa inyo, Nay. Talaga? Opo! Sinulat po nila yung mga pangalan nila dito sa papel, oh. Pati nga po yung mga classmate ko na dating nanonukso sa akin, umorder din po. Wow! Nagdagawa nyo na naman yan. Maring Laura, baka naman pwedeng maging tauhan mo na rin ako. Ay, nako, tiyempo. Tiyempo yung pagsasabi mo. Talaga? Talagang kukuha na kami ng 3 makakasama. Oh, Laura.
nakapagpabook na ako sa tutuloyan natin sa Tagaytay. Ilang araw bang sinabi mo? 3 days. Para naman makapag-enjoy tayo ng gusto. Oo nga. Puro na lang kasi tayo trabaho. Matutuwa tiyak ang mga bata kapag nalamang mamamasyal tayo sa Tagaytay. Ay, sigurado yun. Ito ang unang pagre-relax natin. Mula nang pasukin natin ang negosyong pananahi. Ay, salamat sa Diyos. Hindi man tayo nagtagumpay sa pagtitinda ng kakanin at sa paghanda ko sa mga patay. Sa pananahin naman tayo nagtagumpay. May mga pagkakataong nakatutuwa ang buhay. Sino mag-aakala na dahil sa panunukso sa aking anak, ay magkakaroon ako ng magandang negosyo na siya ngayong nagpapaasenso sa aking pamilya. Ako po si Laura at ito ang aking buhay. Hindi masamang gamitin ang talento at maging trabaho ito. Ngunit, hindi rin masama na maghanap ng mas mainam na trabaho para sa ikauunlad ng ating pamilya. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Lionel Benamin, at Jenaline de la Cruz sa papel na Laura. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.